mga taga BTK earlier on, manenegate in a way yung mga damage output na meron din sila. And welcome na nga dito sa ating second best of one of the day. Kung nakikita nyo yung lumilipad dyan, that's the new Claude skin na pwede nyo nang kunin sa ating M6 Pass. Magsisimula na ang BTK versus Ulfednar. It's the Wild Card Champions versus the Wild Wild West. Tapatang Mobazane versus TNZ. Oo, ito na nga yun. Papasok na tayo sa Land of Dawn na maaga yung magiging tempo. And ito din yung sinasabi mo kanina, Uomi, kailangan maaga ng tempo kaya fast clear sa mid for both of our teams. Nakikita natin na yung poke na nagmumula for BTK is paying off kasi napakas na agad ng heal and regeneration si Rosa and si Apex 47. And super sakto din naman yung control na meron dito si Shark at si Hoon. Trying to leash for that Lito Wanderer pero makakuha pa rin ito ay si Apex 47 gamit ang sapak ni Cho. And so far, tahimik ang ating laro. Ulfednar going for a vertical path here. Si TNZ ngayon ay nasa loob na ng jungle ng BTK at wala pa rin malaking rotation so far. Mukhang naghahanapan pa ng magkakamali on both teams. Oo, gugustuhin pa lang nilang magpa-level 4. Sobrang tahimik ng ating laban. Nakikita natin, nag-vision lang din naman si Shark. Habang nandito si Mobazane, susubukan niyang kunin yung mga jungle camps na meron siya. Pero mukhang mababantayan yata siya ni Apex 47. Mamamataan yung Fredrin. Susubukan nilang ipoke with a Jit Kondo plus Chunpo combination yung bola. Medyo masakit na din yung damage output. And so far for Ulfednar, mukhang ang goal lang talaga nila dito ay bigyan si Sunshine ng napakagandang laning phase. And when I say napakaganda, hindi naman ibig sabihin yun ay bigyan siya ng gank ng paulit-ulit, kundi bigyan na ng spasyo na makapag-farm. At mukhang magkakaroon nga ng slight trade-off dito around the mid lane. First turtle ay lalabas na ng ilang segundo na lamang. At mukhang wala pa namang nakakalamang. Fast clearan lamang ang galaw dito. Here comes the potential electrifying beats, TNZ. Susubukan na nga nilang pabagsakin si Shark. Mawawali siya doon with the ultimate coming from that Arlot. Kaya naman first blood agad from the side of BTK and that gives them space. Meron na silang espasyo pagpasok ng unang pagong pero sasabihin nila kukunin muna natin yung aggro dito sa purple para mawalan ng espasyo si Mobazane. And BTK going in around that purple buff. Makukuha naman ito ni Mobazane. Hindi pa sila magsisimula ng unang pagong ng larong ito. Si Alien, binabantayan itong pagong. Si White Chicken ang tatapat sa kanya. And so far, BTK may hawak na 1 kill lead. Apex 47, no access sa kanyang Wave the Dragons. Wave the Dragon rather, with now Hoon with the diversion play. Si Apex 47, makikita siya. Nandun lang din naman yung Glorious Pathway. Si Rosa ang binabakbakan dito ni Shark. Pero nandito na si TNZ, nagbabantay sa turtle. Sino makakakuha na pagong? Pero si Mobazane pa din. Yung Frigid Laser, susubukan lang ikasa. Tapos hinatak, sinabunutan pa nila. Tapos kinasahan pa ng Wave of the Dragon. Kaya naman babagsak si Mobazane in that Fredrin. Tapos sabi ng Ulfednar, hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos kasi si Alien humarap pa din. Magkakaroon na lang din naman siya ng kanyang split. Pero 2-for-1 exchange for that turtle. In Ulfednar, despite losing out on the turtle, napagandang retry by the way, mula dito kay Mobazane, ay makukuha pa rin ang mga kills. At least, magbibigay sa kanila ng kakunting gold. Kaya naman lawang ang Ulfednar ng 300, almost 400. At tahimik pa rin, naiiwan sa kusina si Sunshine at pati na rin si Zia. Both teams are liking this. Ito yung dalawang teams na okay lang sa kanila na wala masyadong ganap sa baba. Dahil pares naman nagbe-benefit ang gold laners doon. Sobrang ano lang siya. At this point in time, matter na lang siya sa positioning and execution. Lalo na kapag nakapag-farm up yung parehas nating gold laner. Kasi ngayon, si Zia susubukan na niyang kumasa at mag-double lane into this early game. Pero si TNZ susubukang sayawan with the electrifying bits doon. Si Hun, makikita pa nga ni Apex 47 dito. Itong si Zia, masisipan niya with the Wave of the Dragon. Purify will be casted. Si Chart susubukan protektahan yung kanya mga kakape. Split. Wala din namang masasabunutan. Susubukan na lang nilang kunin yung mga neutral camps ng Blood BTK at this point in time. And BTK, mukhang tuloy-tuloy lamang ang aksyon. Byron diversion play na rin. It's gonna be a kill on Apex 47. Pero ang plato ay mapupunta na kay Sunshine. Kung pera lang ang usapan ay lamang pa rin naman ng Ulfednar. And for BTK, maghahanap pa sila ng sunod nila na pwede
pwedeng objective lamang sila in terms of turtle. They could potentially control this XP lane para makakuha pa sila ng additional objectives. Kasi ngayon, gugustuhin na nilang kunin yung second turtle of the match. If not, kakailangan nila lang true mate. And yun yung nakita natin naging trend kanina. Nung first turtle, kahit nakuha ni Mobazane, nakakuha naman sila ng dalawa. At ngayon, may nagbabadyang gulo sa turtle. Turtle, tinitimpla na ng BTK. Looking for a potential second objective take. Hindi pa nila ipupull ang trigger. They do have the tools though. Nandiyan ang flicker na nagmumula kay White Chicken. The low HP na, Glorious Pathway na. Gamit na rin pero Turtle ay mapupunta pa rin sa BTK. Finishing Glacier onto 2 at si Alien ay makakatakas with a split. Wolf and Nar still ahead by 700 pero medyo napuputol na ito ng BTK. Wala na ding nakuhang trade doon yung Ulfed Nar pagpasok sa turtle kasi ang ganda ng disengage coming from BTK, and this is a good sign for them because at least yung 1k gold lead na pinanghawakan ng Ulfed Nar kanina ay yun na yung nawawala ngayon. Pride of Ice mawawala na din kay Rosa kaya naman mapapa-flicker out na siya habang si Apex 47 naka-vision lang din naman. Meanwhile dun sa top may nangyayaring gulo. Si Alien susubukang lagkitan dito si White Chicken pero hindi yata sapat ang damage output na meron siya pero sa bot yung the ultimate na nagmumula dito, the diversion play coming from Hoon will be enough to bring Sunshine down, and ito yung sinasabi natin kanina, ito yung momentum, ito yung pagbabago sa trend na nakikita natin sa gold lane. Hinalaw na ng BTK ang baso. Pumunta na doon sa may bandang baba. The diversion play coming in from Hoon ay napakaganda. Nagbigay ng espasyo para kay Zia na mag-push ang Torre doon sa gold lane. At dahil dyan, mas kontrolado na ng BTK ang map around that purple area of Ulfed Nar na potentially ay pwede na ring mag-swap ng lanes dito ang ating mga XP laners. But sadly, malapit ang sunod na objective around the White Chicken. So wala pa namang rason para magmadali dito si Zia. But looking at our items, Auntie, mukhang nandyan na ang paboritong item ni Granger na BOD. BOD na siya, pabuo na din siya ng Hunter Strike tapos susunod na yung Brute Force Breastplate. Habang si Apex 47 sinusubukan pabagsakin ni Mobazane. Retribution has been casted. And ito na nga yung damage output na inaabangan natin kay Zia. Habang yung mga member ng Ulfed Nar haharap lang din naman 4 laban sa 3. Sinipa na nga ng Worldy. Hindi yata magiging enough yung damage output kaya yung Torre ay babagsak pa din. Maganda yung control ng BTK dito sa tempo. Alam nila na hindi pa pwedeng pumalag ang Ulfed Nar maliban na lang kung may mahuli sa kanila. But sadly, kahit sinong hulihin ng Ulfed Nar ay matatagalan talaga sila maliban na lang kung si Zia or si Hoon yung masipa. But both of them are running the Purify. Kaya naman mukhang magiging libre ang pagong na ito. BTK, that's the third turtle of the game. Lahat ng mga pagong ay napunta sa kanila as they head towards the mid lane. Kontrolado na nila, mayroon na silang gold lead na kanina ay hawak ng Ulfed Nar. And ito yung sinasabi natin pagpasok ng ating draft, no, na yung turtle is something that Ulfed Nar can let go. Pero the moment na magkaroon na ng Lord, that is the time for them to amp up their aggression. Kailangan na nilang mas maging proactive in terms of taking control of the map. Kasi ngayon, si Hoon with his diversion plays, nakakatch off guard yung mga kalaban. Sky Piercer na build na nga doon ni Zia. Yan ang tama. We did see the Granger gold lane coming in from Innocent last game. Pero ang kulang dun, walang panapos. At wala nang ibang item pa na panapos kung hindi Sky Piercer. Kung saan yun yung literal kung bakit mo bibilin yung item na yon dahil kaya nung tumapos ng buhay ng literal na auto kill. So that is a great item pickup coming in from Zia. But the diversion play on the top lane, ipampupush lamang nila to. Hoon exercising control over the map. Susubukan sana nilang i-pick off dito si TNZ pero naging maganda yung paggalaw ni TNZ. Instead na dumiretso siya doon sa may bush, sinubukan na lang niyang lumiko towards that orange buff kaya naman naiwasan niya ang gulo. Pero hindi na maiiwasan yung gulo kasi yung final slash ko connecta sa 3. Si Rosa magiging low na lang din naman. Susubukan si Pine Apex 47 in an attempt to save Rosa but it will not be enough. Hindi na magiging sapat kasi wala ng flicker si Rosa, wala ng Pride of Ice at ngayon kulang sila ng isa. And what a pick-off against Rosa. Rosa has been one of the most deceptive mid laners or elusive mid laners during the wildcards. Napakababa ng kanyang death counts during that wildcards. Pero another final slash forces out to Purify dito kay Sunshine. Pero doon sa likod si TNZ at Hoon nagkakaroon ng 1v1. At mukhang hindi naman babagsak si Hoon. But here comes the Rhythm of the Joy. May shield naman pero sapat yung healing ng Revitalize para buhayin dito si Hoon. Grabe, hindi pa sila tapos. Si Sunshine naman ang babagsak with the Appraiser's Wrath. Pero buhay pa din siya. Susubukan niya mabuhay with the remaining HP that he has. But it will not be enough.
enough, Mobazane will also fall down. Hindi pa tapos ang aggression na nagmumula sa BTK kasi ngayon si Zia after taking that outer turret sa mid, purple ang kanyang magiging susunod na target. And this purple will eventually bleed out kay TNC dahil mo hindi na niya makukuha ito. Thankfully ay makukuha naman ng Ulfednar kanilang orange buff, pero medyo malaki din kasi yung tanggal dito sa Joy. The additional cooldown reduction is very much appreciated kung ikaw sa TNT, considering na the more you could spam your Rhythm of Joy o yung kanyang dash, ay mas madami kang potential damage and potential shielding na pwedeng makuha. Na by the way, yun lang ang survivability tool ng Joy. Kaya napaka-importante niya. Looking at the gold difference, lamang si Zia ng 1,000 against the gold laner na si Sunshine. Not really getting a good game here. 0-2-0 ang Bruno ng Ulfednar. At para sa mga Fredrin users dyan, dito mo masasabi, pwede pa rin mag-Fredrin sa meta na to. Susubukan nilang ibalik yung Fredrin kasi ngayon pantay ng level si TNZ at Mobazane. Kaya lang BTK ang may hawak ng aggro dito sa Lord in terms of lane management. Maganda naman, pero maganda din yung diversion plane. Makikita nila si Alien. Nilatag na doon yung Glorious Pathway, pero split lang din naman. Si Zia yata ang unang babagsak. Babagsak na doon yung Granger, kaya naman masisipa papabalik. Dito si Mobazane, dalawa na ang bumabagsak sa kupunan ng BTK. Tapos sinabunutan pa doon si Shark, sabi ng BTK at Ulfednar, hindi pa kami tapos. Ang ganda na pagkaka-free hit dito ni Sunshine. Ito na inaabangan ng Ulfednar. Si Hun na lang din naman ang sinusubukang mag-free hit with all of his skills. Pero tatlo na ang nawawala sa kanila. Tapos dalawa naman sa Ulfednar. Medyo napasubo ang BTK doon. Ulfednar finally getting some kills out of their gold laner. At ang ganda din ng triple siege wave doon sa may bandang baba. Kaya not only will they get a free turret doon sa may bottom lane at makukuha din nila ang Lord. Big momentum shift para sa Turkey. Kanina pa tinitiis ng Turkey yung mga binabato ng mga diversion dito ni Hun. But this time around, mukhang si Hun naman ang kailangan magtiis pogi dahil Ulfednar ang may hawak ng bola. And ito din yung sinasabi natin kanina, no? Yung pokes na nagmumula kay Hun because of his skills, because of his ability to rotate around the map freely. Yun yung kailangang i-watch out for considering na yung diversion play talaga yung nakakapag-catch off guard. Ngayon, Apex 47, ang ganda ng pesto na pupoke lang siya. But now, for Ulfednar, since this is the first Lord, kailangan nilang kunin yung spasyo na kanina, na-deprive sila ng BTK. Oo, na mid lane, napaka-importante niyan for BTK pero mukhang kailangan na nga nilang ibigay dahil lumalalim na ang wave doon sa may bandang itaas at may Lord pa nga sa baba. The Bruno once again getting the items that he needs. The 3-item power spike on Bruno, saktong-sakto. Sila pa yung nanalo sa last team fight, kaya naman papunta na rin. So Wind of Nature, ang build dito ni Sunshine. Iba talaga ang lakas ngayon ng Bruno. Here comes the diversion play. Up top, mahanap na si Rosa. Agarang mabuburn yung Pride of Ice at hindi na nga magigising pa. Si Sunshine doon sa may bandang likod ay hindi na makakapag-free hit. Iniwan na si Alien. Pero yung split ay magiging sapat para bilhin ang kanyang buhay. Grabe yung BTK. The greatest defense is another offensive play. Parang hindi sila naniniwala sa the best defense is a good offense. Hindi, ganun sila. Laban sila ng laban hanggat may lupa. Yung diversion play na yun na ginawa ni Hun and catching Rosa off guard. Binanggit mo kanina, Rosa is one of the more elusive mid laners throughout the wildcard. Ibig sabihin, hindi siya nabibigyan pero ngayon 2 beses na siyang bumabagsak in this specific game. I think there was a time semi-finals, nakailang laro na yung Ulfednar, 1 beses pa lang bumabagsak si Rosa. Yep. Actually, yung death count ni Rosa mabibilang mo sa isang kamay. The entire wild card. Kaya naman for this game alone, na 2 agad yung binigay sa kanya ng BTK. Ibig sabihin lang nito ay napakalupit ng playmaking na ginagawa ngayon ng BTK. Hun on this diversion play, kanina naman binato dito sa may bandang ibaba. Nahanap nila si White Chicken at mukhang hindi na nga siya magigising pa. That's the immediate burst down on Alien. And look at the poke damage coming in from Zia. The Death Sonata landing onto 3. Walang sayang na bala doon, Babidu. At nakakatakot talaga yung Death Sonata kasi nakita natin nakabuild siya ng Sky Piercer. Kung natamaan pa niya ng isa si Sunshine, ng isa pang Death Sonata, for sure babagsak na ito. Si White Chicken lang din naman. Susubukan niyang pabagsakin si TNZ pero hindi magiging sapat ang damage output na meron siya. 17 seconds bago lumabas ang ikalawang Lord na pala ng laban. At ngayon, BTK may pinangawakang
4 na ang lead. Oo, second lord of the game at hindi na tumitigil dito si Hoon. Every time that the diversion is up, nag-aanap sila ng magandang bush na pwedeng pagtaguan. Pero mukhang may info sila dito kay Apex Sakit 47. naman. The Athena Shield already procced as well. And para lang tayong nanonood ng Season 10 of MPL, may Fred rin nahihila Oo ng nga. Lord. At siya ang bababad doon sa Lord na yan. Oo, kaya lang ang problema ngayon medyo nadadama na ni Moba Zane yung damage output na nagmumula sa Lord kasi nagkaroon ng adjustment dito na yung damage output ni Lord ay magbe-base sa total HP percentage. Kaya nakikita nyo kumakapal agad yung silver HP na meron dito si Moba Zane TNZ. Kulang na lang isampal niya yan pero diversion doon sa may bandang likod. Si Sunshine! Ako, si Sunshine na ang unahin nila at parang ganun lang nawala na lang si Sunshine. At sunod na ata si Apex 47. Off clicker naman palayo yung final slash tama doon sa likod at mukhang makakasabi si Alien at bibigyan na lamang siya dito ng kupunan ng BTK. Pero sa likod si Rosa ay binibigyan ni Moba Zane. That's gonna be 2 quick kills for the side of BTK pero si Zia ang naging presyo doon. Gold lane for gold lane. Tapos may kasama pang XP laner for Ulfed Nar habang si TNZ lang din naman sinusubukang pumwesto towards this purple buff. Susubukan din yata niyang mission. Magiging sapat ba yung damage output na meron siya? Susubukan niya mag-grow as a player pero hindi na yata magiging sapat ang sustainability niya kasi 4 laban sa isa si Apex 47. Sasapain lang din naman ng mga membro pero sabi niya, 2 lang tayo. Huwag mo na natin ipilit. Very weird yung naging decision-making TNZ doon, if I'm being honest. Lamang na sila. Pwede na nga mag-lord sana, pero nag-invade pa sila. Apex 47, hindi matatamaan ng mga skills ng BTK, kaya naman makaka-survive pa siya. And because of that diversion play, mauuna ang BTK around that lord area. Half HP on this lord. Apex 47, naghanap ng angle for the possible way of the dragon, pero mukhang makaka-cancel out siya dito ni Shark. Lord secured para dito sa BTK at mukhang wala ng palagang Ulfed Nar doon. Nilagyan pa ng carpet na baliktad. Grabe kasi yung carpet na baliktad, na slow pa din yung kalaban. And ngayon, nandito na tayo sa punto na BTK na naman muli ang may hawak ng kalamangan. Kanina, it was Ulfed Nar. But after that play, kaya pagtingin natin dito sa ating item progression, mukhang wala ng Sky Piercer dito. Itong si Zia. Binenta na niya. Naging War Axe. Binenta na niya kasi hindi siya makastacks. And, okay lang naman yun. Walang masama, Zia. Wala ring masama para sa lahat ng gumagawa niyan. Guys, kapag ka 0 stacks or 1.5 lang stacks ang benta. ibenta nyo na yan, mas okay na makumuha ka na lang ng ibang item. Walang masama sa pagbenta ng Skypiercer. At least, di ba, sinubukan mo. Try and try until you succeed. Ganun ang ating tema. Si Alien susubukan na ngang i-try na mag-split-split. Wala siyang masasabunutan doon towards that back line habang yung Lord lang din naman ay nagmamarcha towards that bot lane. Fried chicken against TNZ. I've seen this film before and I didn't like the ending kasi ngayon yung Lord nandun freely marching towards that bot lane. Pero sabi ng Ulfed Nar, sa haharangan na lang muna natin yan. Maaga pa naman eh. Ganda rin kasi ng wave clear dito ng Ulfed Nar. Medyo mahihirapan talaga ang BTK na tapusin ito. Maliban na lamang kung manalo sila ng isang malaking team fight. At tandaan natin, 18 minutes in, malapit na. Lock build na siguro to, si Sunshine. Na kahit pa sabihin natin 2-3, ang isang Bruno ay napakasakit pa rin yan. Ito yung tipo na parang OG Moskov days na kapag naka-full build yung Moskov ay kaya tumapos ng laro ng mag-isa. And right now with the Malefic Gun ay literal kaya niyang mag-push ng Torre ng mag-isa. Abot na abot niya yung range na yan. And speaking of range, no, nandyan din naman si Zia for the side of BTK. And this Granger Gold Lane currently hindi nanalo last game with the Hands of Innocent. Mukhang ang iniisip dito ni Zia ay, sige ako naman magta-try. Papakita ko sa'yo, Innocent, kung paano gamitin to. Susubukan nating paganahin yung Granger ngayon kasi BTK medyo malalim yung pwestong masisipaya ba. Pero si TNZ, nakikita na doon yung mga backliner. Si Moba Zane lang din naman masisipa ni Apex 47. Si Alien susubukan niyang sumabunot. Hindi na yata magiging enough ang sustainability na meron siya. Babagsak si Alien, isang miyembro ng Ulfed Nar ang nawawala ngayon. Habang ang BTK kompleto pa rin naman. Susubukan nilang i-push yung top lane turret. Si Rosa mapapaback away. Walang sipa coming from Apex 47. Kaya this turret push will be successful. Tapos makatakpa with the final
na-slash dito si Rosa. Babagsak na din with Unstoppable coming from Hoon. Pumasok na lang din naman dito si TNC. Susubukan niya mabuhay pero isa pa lang ang bumabagsak sa kupunan ng BTK. Make that 2. Si Mobazane haharapin. Susubukan niyang bakbakan pero triple kill coming from Sunshine. 2 for 2 ang natitira para sa pares na kupunan. Nag-overhit yung Ulfednar pero ang sagot ng BTK doon ay kami rin. Overhit din. Kamuntikan ng manalo yung BTK. If only, I guess it was a good risk, di ba? Konti na rin lang naman yung buhay ni Sunshine pero walang sumama kay Mobazane doon sa huling pagpasok niya. That would have been a kill on Sunshine. It could have been the game as well for the side of BTK. And sadly for them, mukhang makakalamang ang Ulfednar sa trade na yon dahil 10 segundo pa bago lumabas ang kanilang expressway patungong Lord. Kaya naman ang Evolved Lord na to ay mapupunta sa kamay ng Ulfednar na by the way, napakahirap talagang depensa. Grabe. Gusto ko lang sabihin, no? Kada Lord, iba yung napupuntahan. First Lord, Ulfednar. Second Lord, BTK. Third Lord, Ulfednar ulit. So kung maabot tayo ng 4th Lord, kanino na mapupunta? Ay, kung susundin natin yon most likely kay BTK. Pero ang tanong ay aabot pa kaya sa sunod na Lord na yan? But looking at the wave clear of BTK, yes, they do have ways para mag-wave clear ng medyo malayo pa lang. Meron ka ring pampabagal with the Glorious Pathway. Yep. And ang problema dito, no, yung wave clear nila ay yung half of their magic damage as well. No? Yes. Kumbaga, Correct. kailangan nilang ibato yung mga skills ni Hoon para makapag-wave clear lamang. At kailangan gamitin yung Glorious Pathway kung gusto nila dumepensa. But if you're BTK, pakiramdam ko ang iniisip nila dito, bago pa dumating yung Lord, pumatay na tayo. Kailangan na nilang makakuha ng pick-off for BTK kasi ngayon umaabante na ang kupunan ng Ulfednar. Susubukan nilang kunin lahat ng mga natitirang outer turret. Si TNZ masakit na yung damage output kahit si Mobazane yan ay nararamdaman na yung bawas na nagmumula from that rhythm of joy. Appraiser's Craft wala na rin naman. Wala nang signal for Sunshine. Nababagsak siya pero yung Death Sonata lang din naman ay yung mga kokonekta. Pero this will be a successful base defense for BTK. Parang nakatulong pa yung ginawa ni TNZ kay Mobazane na kumapal bigla yung Grey Health tapos nagkaroon ng sobrang taas na damage ng Appraiser's Wrath kaya na-depensa na agad yung Evolved Lord. So Ulfednar not able to take anything else mula doon sa Evolved Lord push na yon. Ibig sabihin may isang reset na naman na magaganap. Isang full 2 minutes around na naman para kay Hoon na makagawa ng play. And looking at the items, hindi mo na kailangan masyadong isipin yan. Pag umabot na ng 60k, halos lahat ay lock build na. Yep. So when we look at this entire game, ang importante na dito ay kung sino yung manalo ng sunod na malaking teamfight. Kailangan na nilang maging mas creative kumbaga sa pagpasok dito. So kung sino man yung makakakuha ng opening, kung sino man yung makakakuha ng unang pick-off will win the game. Kasi ngayon, medyo malaki na yung kalamangan dito. Wala na palang kalamangan! Almost tayo na pala yung laban natin at 50 seconds na lang bago lumabas ang potentially 4th and last Lord ng ating laro. And what I like about this is ngayon na very crucial na Hoon picks up the Winter's Crown. Napakalaking bagay niyan when you're up against a Joy. Kasi papasukin ka ng Joy, no choice ka dyan. 3 dash ang meron yan and most likely hindi yan mapipigilan ng mga kakampi mo. So the moment na makalapit sa'yo with the electrifying beats, just pop that Winter's Crown regardless kung maaga ba o late. At least hindi ka ma-burst agad. Because that would give you enough time para sa revitalize ni Shark. Tandaan natin lumulusot na yung mga ganyan sa Winter's Crown. So pwedeng tumabi sa'yo si Shark, pagkalabas mo ay may bagong buhay ka na. So yan yung mga iilang estratehiya na defensive na pwede natin makita mula sa BTK. Lord has spawned. This is the 4th Lord of the game. Naghati-hati ang Ulfednar at BTK sa mga Lord na nakuha nila. But this time around, mukhang mauuna ang BTK sa pwesto. Mauna na nga sila. May implosion, may diversion play din na gagawin. Kailangan maging maingat ni TNZ dito kasi Malayo 4 na siya, miyembro malayo siya. yung nandito. Kaya naman siya ang babagsak. Killing spree na agad si Shark. And this is a go sign. Ito na yung inaabangan nating 4th Lord na mukhang mapupunta sa kamay ng BTK. Pero sabi ni Apex 47, susubukan namin kunin. Susubukan namin kumuha ng puwesto ngayon. The Luyi play from Hoon. Nahanap yung sa lahat ng pwedeng mahanap yung jungler pa talaga. And that is just so bad for Ulfednar. Apex 47 buying them time. 35 seconds bago dito si TNZ. Pero yung Lord fight ay magsisimula na nga. Frigid Glacier na gamit na si Apex 47 ay low HP. Immortality is there for all roamers. Pero mukhang magre-reset ang Lord. Mukhang Lord muna ang gusto dito ng BTK. Mukhang yun na nga ang magiging target ng BTK. Susubukan nilang kunin yung Lord. Si Mobazane na makakakuha nito. At sabi ng Ulfednar,
kukuha na lang kami ng trades against sa inyo. Kaya naman mega kill coming from Sunshine. Makakapag-zero in sa kanya yung mga member ng BTK. Kaya naman isa-isa na siyang bumabagsak. Double kill na agad for Hun. At kayon, yung Lord ay nagmamarcha towards the top lane. 5 seconds bago mabuhay si TNZ. Good news naman para sa Ulfednar ay 3 ang buhay sa kanila. Hindi pa to halos imposible. You have the wave clear coming in from Rosa, the damage from TNC, and the wave clear coming in from Apex 47. Pero napakaliit ng window nila para no depensa. Kailangan walang pagkakamali at mukhang hindi makakat ni Apex 47. It is now a 2v3 scenario here at mukhang mauuna na nga dito si TNC pero meron pa namang immortality. And ito yung sinasabi mong magandang Winter Crown. If you are going up against a Joy, may diversion plane mangyayari. Makikita yata nila si Rosa doon sa likod. Pride of Ice magpo-proc na lang din naman. Hindi tatama yung Appraiser's Wrath. Pero mas maganda yung mga layering of skills na nagmumula sa BTK. Apex 47, the single man alone defending against BTK as they are thirsty to get the game against the Turkish team. What a win mula sa NACT Champs. Ang magwawagi sa ating second best of 1 ay BTK with the diversion play. Napakalupit ng ginawa ni Hun doon sa larong iyon.